Mga pinanggana ko mga kigsunan malipay no sab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning yugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito nga pagadugukan karon the call to stand, ang pagtawag aron sa pagtindog. Ang sa pagpadayon mga pinangga ko mga kigsunan gusto na kong pibalukan ninyo nga karon adlaw usa karon ka pagsaulog sa usa ka 15th Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom dinhi sa Bukidnon, Northern Bukidnon ug ang binyo sa maong celebration dinhi pagahimuon sa Sugod, Purok 6 Sugod, Valencia City, Bukidnon. So magkita-kita ta ninyong tanan mga kapamilya dinhi sa maong venue nato sa Purok 6, Barangay Sugod, Bukidnon, Valencia City, Bukidnon. Sa pagpadayon mga pinangga ko mga kapamilya atong dapito ng balang espiritu sa pagpakiguban kanato magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit daghang salamat nining takna sa pag-broadcast karon pagtuon sa imong leksyon. Ikaw magapanalangin unta sa tanang mga naminaw karon. May panglawas ihatag mo kanila, magkaligon sa pagtuo sa labutan nga matin-aw gikan kanimo aron mahayagan ang silang tanan o kaming tanan para mapasabot ang imong pulong o masabtan kini sa matag usa. Hinaut o Dios amo kining kinabuhian kada adlaw o kami magalakaw o yun sa imuhang grasya o kaluoy. Pasayloa kami sa mga sala, panalanginan ta ng mga kawani ni istasyon din nga play kini nga broadcast, ang tanan nga mga naga-support, naga-supply o mga hinabang ni nga programa ikaw bugo sa imong gugma kung panalangin kanila o sa tanang mga volunteer sa LCMFM ikaw magapanalangin. Sa tanang mag-a-attend usab sa mga fellowship karon ikaw maga-bendisyon kining tanan among gitugyan kanimo gilaman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, the call to stand, tawag alang sa pagbarug. Makita na to ang bersikulo sa Episo Kapitulo 10 ug 11. Finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Isulob ninyo, barog kamo sa katapusan, magamaligon kamo diha sa Ginoo, o diha sa kusog, sa iyang mga bukton, o isulob ang kinatibuk-ang kalasag sa Dios aron ikaw makahimo sa pagbarog batok sa tanang pamaagi sa pagtintal ni Satanas kanimo. Sumala pa sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. There was a time nga ang Israel gisulong kini sa mga Palistihanon mga higala ug grabe kadaghan ang mga sundalo nga nisulong batok kanila. Daw kahilakon naglugmaw nga mga luha sa kaulipon ni Elisha matod pa niya magbantay ta tan-awa ragod alarming kaayo ni matod pa niya. Tan-awa usa ka dako kaayo nga mga sundalo nga puno panon sa mga sundalo nga puno kini sa mga hinagiban aron sa pagpakig-away batok kanato. Na sila mga kabayo, na sila mga karwahe. Si Elisha mga kaigsunan matod pa niya. Yang giingnan nga okay, sa metong buhaton karon. Bitubag si Elisha nag-ingon, please don't be afraid. Don't be afraid. Ayaw mo kahadlok. Kay doon na pa'y daghan kaayo karong mga sundalo sa imong palibot karon nga mulaban sa imuhang dapit. Ingon siya, huy, asa man na dapit, wa man lagi, sa dali, magampo ta. So nagampo silang duha mga kaigsunan. Ang ampo po ni Elisha para siyang ulipon matod pa, "Oh Lord, open his eyes and let him see." Wow. Ginoo bukaha ang iyang mga mata ug pakita kaniya. Ang propeta nga ang pagampo sa propeta mga kaigsunan gitubag diha dayon pagbuka sa mata sa young servant, nakit-an dayon niya ang sa palibot grabe kadaghang mga sundalo nga dili makita mga kaigsunan. Pero makita niya niadtong tungura
nga andam makig-away batok sa mga kalaban sa Israel. Kaigsunan, sometimes we lose hope. Mawala nga to ang pagsalig, paglaom sa Ginoo sa ato mga problema nga ato ginatubang karon tungod kay di nato makitaan ang atong mga kaubanang mga manulunda nga mag-anda makig-away batok kanila para kanato. Higalang mga kaigsunan, ang pag-ampo usab ni San Pablo sumala pa sa Efeso Kapitulo 6, 10 hangtod sa 20. Usa kini kapag ampo nga makapa-enhance sa atong mga pananaw alang sa mga tumutuo aron makita nato ang reality, ang kinatibuk-ang katinuoran sa dakong controversy nga atong giatubang karon og makita nato ang dakong paglaom nga igapadayag dinhi kanato. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, ang baong pagkasulti ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 6, iyang gihulagway ang kalibutan nga nalubog sa gubat, tali sa maayo ug sa dautan, tali sa duha ka mga gingharian ni Kristo, gingharian ni Satanas. Busa kun mo join kita sa kingdom ni Jesus Christ, apil ta sa pagdepensa sa gingharian o mutabang ta sa pagpromote niini nga gingharian. Isip kitang mga membro niini nga gingharian ni Kristo, sama ra nga niapil ta sa dakong gubat nga dili nato pwedeng isalig sa atong kaugalingong kahum, kaugalingong kusog, kaugalingong armas o abilidad. Ang atong tinubdan sa gahom mao si Jesus Christ. Kinahanglan atong isulob ang kalasag sa Dios nga aron kitang tanan angayan mo atubang niini nga gubat nga gidaog ng daan ni Jesus Christ sa dinhi pa siya sa kalibutan. The point that the lesson would like to tell you now is the preparation for battle. Ephesians chapter 6 verse 10. You are called to battle. You are part of the forces of the victory. Sa Isaiah 6:11 og 13, the battle nana ang gubat mga higala. Ang tibok kalibutan involved and you need to stand firm. Ephesians 6:12, the enemy, it's talking about the principalities and powers. Mao na ang ginahisgutan. Busa, ang gisulti ni San Pablo sa versikulo 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapusan, mga igsoon, magbalig-on kamo diha sa Ginoo og sa gahom sa iyang kusog. Pablo, mura siya usa ka general sa panggubatan nga nagahimo og usa ka very strong command alang sa pag-equip, sa pagpangandam sa mga tao sa dakong gubat nga tubangon. Okay? Gitagaan ni San Pablo og conclusion ang iyang libro nga sinulat para sa mga taga-Episo. Nga iyang gitawag ang mga tao alang sa usa ka pagpakigubat. Gisugo niya ang mga magtotoo nga kinahanglan mo take their stand, magmaisugon, because the church where you belong is involved in a battle, is facing a battle. And that battle is against evil. Kana nga gubat nga giyatubang sa iglesia karon mga kaigsunan, batok kana sa dautan. Nagsugod siya hang overarching exhortation. Matod pa ni San Pablo, be strong in the Lord. Sa ato pa, alang sa tanang ni apil sa iglesia Adventista del Septimo Dia, let's tighten our gird, let's stand firm and be strong in the Lord, because the church where we belong is at battle. Giatubang ugubat mga kaigsunan.
Gibalik-balik yun ni San Pablo nga matod pa niya, put on the whole armor of God. Isulob ninyo ang kinatibuk ang kalasag sa Dios. Iyan ang gisuportaran mga kaigsunan pinaagi sa pagpanawag og usa ka piho nga katuyuan ngano nga isulob ang kinatibuk ang kalasag sa Dios aron ta makabarog batok sa mga wiris-wiris sa yawa sa atong kinabuhi. Mga style sa yawa batok kanato. Ang atong gubat gagi atubang tinuod dili siya bloody, dili physical, but it's spiritual. Ang battle mga kaigsunan nga atong giatubang is against powerful spiritual forces of evil. Si San Pablo iyahang gipanawagan ang mga tao. Balik-balik niyang gipasabot, take up the whole armor of God. Isulob ninyo ang kinatibuk-ang hinagiban sa Dios aron makabarug kitang malig-on sa panggubatan. Ang atong mga bakos, atong hugton, ang breastplate, ang sapatos, ang taming, ang helmet, ang espada, giimbitan ni San Pablo ang tanang mga magtotoo. Now, fully armed and ready to enter the battle. Ready ng mga tao, naka full gear na ang mga tao, sama kanimog kanako, andam ng matubang sa panggubatan. Sama sa ginabuhat sa mga sundalo sa kaniadto ang panahon sa dili pa sila muasdang sa panggubatan, they have to be ready. Kinahanglan andam na silang daan. Busa si San Pablo nag-refer siya sa pag-ingon niya nga be strong in the Lord and in the power of His might and put on the whole armor of God. Kana nga pagkasulti ni San Pablo ilang gi-refer sa mga ancient battle nga nagakaitabo, mga gubat sa nakaraang mga panahon og sa ilang kapanahonan ni adtong tungura. Gubat nga kanang manumano nga gubat nga kanang kusog pinaagi sa pag-asdang nga face to face nga away. Ayang bote pasabot nga away di pareha sa tuwa karon nga taglagyo kay sa tubangan ras computer nag-away mura lang kanang mura lang nagdula o kanang online game. Again, be strong in the Lord and in the power of His might. Kining exhortation ni San Pablo mga higala, karaan ni siya nga exhortation, mao ni ang kasagarang language sa mga overarching officers, sa mga sundalo kaniadto like generals, like captain of the soldiers. Pero kini nga panawagan ni San Pablo ni iko hangtod sa tong kapanahonan karon, and this is still very significant in our time today. But pasabot ni San Pablo mga kaigsunan, equip yourselves, be active in pursuing church missions. Kinahanglan ikwipo atong kaugalingon, andam tang mo atubang sa bulaton sa iglesia. Attentive to the unseen dimensions that impact our lives and witness. Musaksi ta mga higala sa dili makita nga mga butang o mahimog katag kalig-on sa ato ang kaugalingon. Cognizant of the divine provision for their success. Kinahanglan makaila ka sa langitnon nga mga butang alang sa atong kalampusan. And finally, always alert to the importance of unity and collaboration among believers. Kinahanglan andam tang magkighiusa, andam tang nga makasabot sa importansya sa panaghiusa sa mga magtotoo alang niini nga gubat. Yeah, it has been said, divided we fall, united we stand. So ang gipasidaan ni San Pablo niini is preparation, equipment, and unity. Amo na iyang gi-emphasize pagayo alang niini nga gubat sa atong kapanahonan karon. Busa kaigsuonan, kung na makatawhan sa Dios sa unang mga panahon, mag-atubang na gani o gubat, doon na day tingog nga mulanog, nga magpadasig sa tanan nga mga sundalo. And I can imagine that Ephesians chapter 6 verses 10 up to 20
is the voice like a voice of a general nga sa atong pagpakigubat karon ato ning basahon, ato ning paminawon. This is an exact exhortation, encouragement in order for us to win in this battle. We must be aware that this is a spiritual battle that our church is immersed in. Busa, ang encouragement ni San Pablo, strengthen yourselves in the Lord and in the power of His might. We can only overcome enemies much more powerful than us by relying in Christ and putting on His armor. Makadaog lang tali nga gubat, mga kaigsunan. Pinagi sa atong pagbutang sa atong kaugalingon sa pagsalig diha kan Jesus Christ. Doon ay gitawag og forces for victory. Doon ay mga kagahom, puwersa, alang sa kadaugan. Ang conflict na nagpalibot kanato karon is a war against a simple soldiers on one side or the other, but a war between God and Satan. This is a metaphoric statement of Paul. Usa ka normal nga gubat ang gini ni Paul, pero ang iyang pasabot, on the other hand, this is a war between Satan and Jesus Christ. Samtang si Kristo, mga kaigsoon, nag-focus siya sa atake ni Satanas batok sa iglesia. Gusto ni San Pablo nga ma-aware ang tanan pinaagi sa pagsalig nato kan Jesus Christ, that each member is supported and strengthened by the three persons of the Trinity. Basahan ragon ninyo ang Ephesians chapter 6. Ang Episo kapitulo 6, mga higalag kaigsuonan. Nag-strengthen kanato gikan sa Episo kapitulo 6 versikulo 11, naghisgot nga avail or put on the whole armor of God. Yapakaman iya din gidefine, iyang gidetalye dayon who is God. Iyang gidefine dayon, mga kaigsunan, nga matud pa niya po sa versikulo kapitulo 3 versikulo 16, matud pa ni San Pablo that according to the riches of His glory He may grant you to be strengthened with power through the Spirit in your inner being. So isulob ang kinatibuk ang kalasag sa Dios, kaya ang Holy Spirit magalig-on kanimo. You will use the sword of the Spirit, and the sword of the Spirit is the Word of God. Sa to pa, sa atong pagpakigubat na kinatibuk ang pagka-Dios, magpakiguban kanato the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mao na ang kinatibuk ang pagka-Dios. O kung ang kining tulo kining kinatibuk ang pagka-Dios, Amahan, Anak ug Espiritu, magpakiguban kanimo, you are under the most powerful beings in the universe. Kay kaning tulo, panahon sa creation, present. Panahon sa pagministeryo ni Jesus Christ ng kalibutan, present. Panahon sa bautismo ni Kristo ning kalibutan, present. Panahon sa pagkalansang ni Kristo sa krus, kining tulo ka mga persona, present. Ang kinatibuk ang pagka-Dios, mga kaigsunan, nadayag diha sa tulo ka persona, o kining nga kinatibukan nga pagka-Dios, manayong ni San Pablo, the triune God is fully engaged in equipping them or us to battle against all evil powers. Kining tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu, may mag-equip ka natong tanan aron makig-away kita batok kang Satanas o sa iyang mga gahom niini. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsunan, kompleto Jesus. Matod pa sa Epeso 6:10, He provides us with the power of His might. The Father, He provides us with His armor according to 6:11. Chapter 6 verse 11. The Holy Spirit, verses 17 and 18. The Holy Spirit will provide us with a weapon to attack and the battle plan. So, sa ito pa, more on wisdom o kining panagang
ang Balaang Espiritu. Si Jesus Christ ay maghatag kanatog gahom o kusog. Ang Amahan may maghatag kanatog kalasag. Ang Holy Spirit may maghatag kanatog kaalam, mga plano, pagpanabot o kunsaon para mabuntog ang kaaway. Manang we cannot deny that the three persons of the Godhead are very significant and important in nowadays. Yes, we are facing battles. Nagatubang tagubat. Sumala pa sa Efeso Kapitulo 11, versikulo 13, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So ipsulob na to ang kinatibuk ang kalasag, kinatibuk ang hinagiban. Aron kita makabarog batok sa tanang mga binuang ni sayawa, busa ang tibuok nga kalasag sa Dios. Aron kita makabarog sa tanang pamaagi ni Satanas o makahimo ta sa pagbarog ni ini. Kaduhagyod gi-emphasize ni San Pablo. Kaigsunan o kahigalaan alang sa imong kasayuran. We cannot deny that our world is facing or the world is in the great controversy. Sumala pa sa mga sulat ni San Pablo sa Romans chapter 13, 1 Thessalonians chapter 5, 2 Corinthians chapter 10, Ephesians chapter 6, tanan nagpasabot yung San Pablo that we are involved in the great controversy. Sa dakong away ni Satanas o kan Jesus Christ, we cannot just fold our hands and just face and see what will happen, just like watching a Superman video. No, dili ingon ana mga kaigsunan. Sa sulat ni San Pablo, kanunay iyang gi-employ nga kita sama sa mga sundalo. Iyang gihulagway mga higala, iyang giimbitar ang tanan nga mga magtotoo that we must stand like soldiers. Nagrepresent kini mga higala sa taas kaayo niyang pagpasabot that we are all soldiers. Ephesians 6, 10-20, gi-emphasize ni San Pablo, again, we are all soldiers, soldiers of Christ. Ang gituboy ni Kristo mga kaigsunan, ang Kristo nga atong gituboy, maoy nagabuhat na, nagahimo na sa resulta sa atong kadaugan. Gikan pa sa atong pagtuboy kaniya didto sa Kalbaryo sa krus. He fought for us and he won for us. So, sigurado ang atong kadaugan. That's why we need to fight with Him. We need to stand and fight with Him. Kay nga naman, sigurado ang atong kadaugan. Ang tema ni San Pablo, mga kaigsunan, kining may tungod sa cosmic war is also part of the fabric. Sa Ephesians, sa iyang pagpanawagan matod pa niya, let's draw together for unity. Because the world is in conflict. So gigamit na San Pablo gina-emphasize pag-ayo, but niya ipasabot nga niini nga conflict nga atong ginatubang karon, ang Dios may naga-empower kanimo. Ang Dios may mohatag kanimo gahom. May bubo kanimo sa power para ikaw makadaog. Ang kadaugan ni Kristo o ang pagtuboy sa iyang gahom, ang mga magtotoo, isip usa ka mga pinadasig nga mga sundalo, ang mga magtotoo nga kaniadto patay sa sala pero nabanhaw pinagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Karon nakaila na sila kan Jesus Christ sa makanimog kanako, o karon kini sila sa makanimog kanako andam nang magkig-away para sa atuang agalon, batok sa agalon sa kangitngit. Ang role sa iglesia sa atong kapanahonan karon is not to dance with the devil, is not to become friend with the devil, is neither to entertain the devil, but the role of our church is to fight against evil schemes.
May mga yawa dili makikatubang na to personal, pero he has a lot of skins. Daghan siyang mga evil traits, mga charms that somehow may some of us dili nato ma-identify ang mga pamaagi ni Satanas, ang iyang mga wily way of deceiving us. Dili nato siya ma-realize, dili nato ma-recognize, kay ngano man kulang ta sa pagbutang, pagsulob sa kinatibuk-ang gahom o kalasag sa atong Dios. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan. Using clear military language, si San Pablo nagasugo kanimo to put on the armor of light. Sumala pa sa Romans 13 verse 12. Hinagiban sa kahayag ang dapat ato isulob. Why? Because we are to fight against people in the dark. We are to fight against darkness. So our weapon is armor of light with the breastplate. Sumala pa sa 1 Thessalonians 5:8, with the breastplate of righteousness and love, and with a helmet which is the hope of salvation. Yes, ang kana diay atong kalasag nga isulob, kahayag. Ang atong breastplate, pagkamatarong o gugma. Ang atong helmet, paglaom sa kaluwasan. Kasabot gyud tanan nga dili gyud physical ang atong away nga atong atubangon. This is all about spiritual conflict. And how shall we be ready and to participate in this conflict, mga higala? Sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 6, out of love God gives us life and enlists us in His army. Pinagi siyang gugma. Giyatagan ta niya kinabuhi, giyatang giapil sa listahan isip iyang mga sundalo. Ephesians 3:10, He uses us as ambassadors to the enemy powers. Gihimot ta niyang mga ambassadors batok sa itong mga kaaway. 3:16 Ephesians, He strengthens us with power. Iyatang gipalig-on pinagi sa iyang gahom. He provides gifts to equip us. Gitagaan ta niya og kagahom aron kitang tanan masangkapan. Ephesians 4:24, He clothes us in righteousness and holiness. Iyatang gibistihan sa pagkamatarong ug sa pagkabalaan. Ephesians 6:13, He gives us His armor to withstand the battle. Gitagaan ta niya kalasag aron makabarugta sa panggubatan. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, this is very clear nga panawagan ni San Pablo. Like the call to stand firm. Manindog tala sa pagbarug nga malig-on. Sa una ba yung mga panahon, mga higala, tulo ka mga butang nga buhaton sa mga sundalo. Panahon sa gubat. Number 1, advance toward the enemy. Sugato na to mga kaaway. Number 2, standing firm and defending the position in hand combat. Attack. Pagkahuman na pagkadon nas kaaway, standing position na dayon para dili matarog. Sa dihang successful ang atong pagbarog, let's go advancing and forcing the enemy to retreat. Paningkamutan dayon nga ang mga kaaway musibog, mauna ang karaang pamaagi sa panggubatan. And I believe the same strategy that these soldiers are doing now in our time today. Kinalatag gitawag ka ng decisive action. The decisive point that will bring us to victory. Mauna ang atong ginabuhat sa atong pagpakig-away. Let us set our minds to believe that God is with us and we will win in this fight. Muna ningon si San Pablo nga, stand firm, I have fought the good fight of faith. Yes, tungod ka na mga pinangga kong mga naminaw, kay kitang tanan, nahimo man nga mga sundalo ni Jesus Christ. Og si Jesus Christ,
wala siya magpabaya kanato. Standing firm. Ang panawagan ni Paul, standing firm and move advancing against the enemy. Ang atong pagpakigbugno mga kaigsunan is wrestling against evil powers. Ang atong pagpakigbugno matod pa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Wala ta nagkigbugno batok sa unod og dugo, kundili batok sa mga pamunuan, dili pamunuan kini sa gobyerno, batok sa kagamhanan, dili kagamhanan sa gobyerno, batok sa mga magmamando, dili magmamando sa gobyerno, kundili principalities, powers, and rulers of the darkness. Klaro ha? Against spiritual host of wickedness, batok sa mga espirituhanong kapunungan, kahugpungan sa pagkadautan, diha sa langit ng mga dapit. Sa ito pa, we are wrestling against evil, temptations, so forth, and that's all. Ingon ana mga pinangga ko mga kaigsunan. Kabalo ka, every ruler or every rule, the ruler and the rulers, we have to fight against them. Rulers of darkness. Authorities or whatever, authorities of the darkness. Power of the darkness. Dominion of the darkness. Name every name of the darkness. We have to fight. In other words, call sin by its right name. Walang personalan. Ha? Walang personalan. Mensahe lang. Trabaho lang. So let's preach the gospel. Call sin by its right name. Let's name what form of evil is that. Ayaw ninyong tague kay parente, ayaw tague kay anak o pastor, ayaw tague kay presidente sa association, ayaw ninyong tague kay pastor. No. We have to call sin by its right name. Because we are on battle. Nakigatubang ta og gubat sa atong kapanahon karon. Kabalo ka, masayop man ta mga kaigsunan sa pag-identify sa atong mga kalaban god. Usay magtuo ta atong mga kalaban atong amo. Hadlok tag tanggalan tag trabaho. Labi na to mga tao, mga kaigsunan nga gipugos nga manrabaho adlaw Sabado. Walay taon, ilang i-give up ang ilang pagtuo. Kaya ilang nilang sundo ng ilang amo. Nakalimot sila nga kanilang amo. Gigamahan ka na sa kangit-ngit mga higala. Sometimes, di ta kailag kasi itong kaaway. Magunahon natin itong kaaway, mga higala, maori ang itong mga maestra. Nga di ta taga-agrado, absinan ta, ihagbong ta, kundi ta mo tungag iskuylag Sabado o Bernis gabi. Tungo sa itong kahadlok, abi na to, di na to sila kaaway, muyilta sa ilahang wily foos. Sila mga wily schemes. Ang tinuod nga kaaway, nagtago siyang kagulingon for your information. Nagpakamanlunda sa kahayag, nagpakaministro sa may balita, mao na ang tinuod nga kaaway. But there is power in them that dominate in them. O imo silang makitaan that they are in worldly things and darkness. They are evil spiritual forces. Ang atong tinudanay nga kaaway, dili ato ang isikataw, apan si Satanas o iyang mga marulunda. May atong tinudanay nga kaaway. Let us not underestimate them. Yawa rabitaw na. No, ayaw pag-ana. Pila yawa, mag-ampo na ko. No,
let us not underestimate the devil. They are stronger than us. We need Jesus Christ to be with us. Kinahanglan nato si Kristong kauban nato. Busa mga kaigsunan, si San Pablo nagsugo kauban sa Dios, ang daw og ay mong sabton ang Dios mismo nagsugo mga kaigsunan pinaagi kang San Pablo aron atong isulob ang kalasag, ang hinagiban, aron kitang tanan masangkapan og dili kita mapakyas. Sigurado ang atong kadaugan. You know that? Ang atong kadaugan mga kaigsunan, very sure. Siguradong sigurado ang atong kadaugan. We need to fight. Kadtong mga di na makig-away, mo mga taong way paglaom, wa kay balo nga sigurado ang atong kadaugan, that's why they will surrender. We need to stand firm and fight. Si Sister Ellen White sa Conflict and Courage, May 2, matod pa niya, all who would be soldiers of the cross of Christ. Alang ni atong gusto may mong sundalo sa cross ni Kristo, halaka. Kanina yung mga offshoots no nga dili mo tuog cross. Manugot ba kanina sa tawgon nga sundalo sa cross ni Kristo? Oy, kamo mga anti-cross. Nya, madmayra ba kayo mong gamit sa writing sa Ellen White? Sugot mo tawgon nga soldiers of the cross? Kaya matod pa ni Sister White, all who would be soldiers of the cross. Wow. Ingo mga anti-cross, simba ko lang, dili mi soldiers of the cross. Kaya di mi mo tuog cross pagsulay. Matod pa ni Sister White, all who would be soldiers of the cross of Christ must gird on the armor and prepare for conflict. Kinahanglan baksan nilang kagalingon alang sa hinagiban og mangandam sa dakong panag-away. They should not be intimidated by threats or be terrified by dangers. Kinahanglan dili ita mahadlok, dili ita ma-intimidate pinagi sa mga pagpanghulga ni malisang sa mga katalagman. They must be cautious in peril. Kinahanglan magmatngon ta sa mga katalagman, yet firm and brave in facing the foe and doing battle for God. Apan ligon maisugon nga mobarog atubang sa kaaway nga nagabuhat nagkig-away batok sa panagubat alang sa atong Dios. His final reward will be to share with Christ the throne of immortal glory. Ang iyang final reward will be to share with Christ the throne of immortal glory. Ang iyang walay katapusang reward sa katapusang mga panahon. In the final end, you will be rewarded. O ang iyang trono, iyang i-share kanimo. Wow, praise God to that. Dalaygon ang Diyos mga pinangga kong kaigsunan. Mahigala, sa lipat mo tapos, dahil walang tayo oras no, karong adlaw ha, magkita tayo din sa atong venue sa Barangay Sugod, Purok 6, Barangay Sugod, Valencia City, alang sa tuwang 15th Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom. Palihog akong gipangimbitar ang atong mga kaigsunan to please come and join with us in this great celebration. 15th Thanksgiving anniversary sa tema nga nagkanayon, now is the time. Now is the time, or the time is now. Depende lang anak, pili lang mo anak mga igsoon. So mao na gyud panahon na karon. It's time now. Mao ni panahon na, so please ayo na mo paglangan. Tambong mo diri mga kaigsunan. Usbon ko diri sa tong venue sa Purok 6, Barangay Sugod, Valencia City. Salamat kayo, God bless you and more power to you kaninyong tanan. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko wala magyud tay oras sa pagpakiguban kaninyong tanan sa ngalan na lamang kang kaninyong tanan nga mga kapamilya o kang Jesus Christ nga mao atong great provider. Ako sab inyong kapamilya og nahimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver I, magyon kanimo malipayong adlaw igpapaulay.